For today's videos, mga ka-DIY, ito po yung pinakamalupit na power station natin. So ito po ay 1000 watts at may continuous power output na 500 watts. Ito po ay pure sine wave at 60 Hz. Yan. Wala po yung ugong yung mga appliances natin gaya ng electric fan. So yan po guys. Nagpa-plug po tayo ng electric fan. Susubukan natin dyan kung gumagana yung power station natin. Bali yung output nyan ay 220 volts. Yan, naka-plug na po, and then switch po natin mga ka-DIY. Yan po, yan, gumana po yan ka-DIY. Yan. Sa mga demotorized na mga appliances natin, kayang-kaya po yan ng natin, power inverter natin. Yan, ka-DIY. Yan po ay pure sine wave, kaya wala pong ugong yung mga appliances natin, mapa-motorized man o kahit anong mga motorized na appliances natin, wala saka 60 Hz po yan, pure sine wave. Yan po, 220 volts po yan mga ka-DIY. Tingnan nyo po, AC, nakasit tayo sa AC, sa voltmeter. Tingnan nyo na lang mga ka-DIY. Yan. So yan, 226 volts AC ka-DIY. Ilipat naman natin sa hertz, kung ilang hertz. Yan, hertz. Yan, nasa 60 Hz po ka-DIY, 59.95 Hz. So round up lang natin sa 60, kaya 60 Hz po yan. Yan po yung power inverter natin. Swak na swak po yan sa mga power interruption, sa mga online ano natin, online classes. Pag walang kuryente, magagamit po yan for emergency purposes. Saka yan po, pwede po tayong mag charge ng cellphone dyan na dalawa. Yan o. Yan po yung USB. Bali yung battery natin dyan mga ka-DIY is 24 ampere hour yung capacity nya. Ang brand po ng battery natin ay Tipsan. 6000 mAh yung capacity ng bawat isang cell. Kaya yan po, ang cell po yan ay bali 16. So 24 each po yan. So yan, try na natin yan. Nag-charge po yan. Yan ka-DIY. Working na working po yan yung USB natin na pang charge sa mga cellphone natin. Yan, masasabi kong pinakamalupit na power station dahil makunat po yung battery natin dyan. LiPo4 battery yung gamit natin yan, hindi po siya lead acid. Yan, pwede pong dalawang cellphone yung i-charge natin. Available na po yan mga guys. PM lang po sa mga interesado. So hanggang dito na lang po.